my beloved Boss Mike Cervera. Oh, Sarah, iba ka talaga. Oo, ayan. Kasi may kinausap na ako na tao. Mm. Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Grabe, walang joke. Hindi man lang ginawan joke, mga kababayan. Sinabi niya na, no joke. Nako, ito si Sarah, mga kababayan, meltdown na. Hindi niya na alam kung paano niya susolusyonan ang pinagdadaanan niya. Kasi talagang nakaka-stress yan, mga kababayan. Yung mabuko ka sa iyong kalokohan. Tapos, mga kababayan, ang tingin sa iyo ng marami sa lipunan. Madonna Villanueva, isa kang mahusay, magaling at matalinong leader ng bansang Pilipinas. Tapos ngayon makikita nila na ikaw pala'y may topak. Putik na yan. Mga kababayan, ano na lang ang iisipin ng mga fans niyan? Ano na lang ang iisipin ng mga fans niyan? Kung ganitong klaseng mga pahayag na nanggagaling sa kanyang isipan. Kung matino ka at sinasaalang-alang mo ang paging leader ng ating bansa, pangalawang leader yan, dapat hindi ganyan magpahayag ng mga salitang hindi angkop para sa mamamayan. Kaya ngayon, mga kababayan, itong si Sarah, tandaan nyo, mukhang nawawala na sa wastong pag-iisip ito. Dahil kung ito ay nasa tama pa na katinuan, abay hindi magsasalita ng ganyan. Diba? Kita nyo? Oh, anak ng tinapa. Ibang klase talaga. Ha? Kita nyo naman, mga kababayan, ang kwento. Pumunta ng Kongreso. Binisita si Lopez na chief of staff nito. Tapos, mga kababayan, ito ang sinasabi. Ayaw umalis hanggat daw di pinapalaya si chief of staff niya. Putik na yan. Grabe ha. Di ba? Grabe. Bakit ayaw niyang umalis hanggat hindi lumalaya? Kasi nga, naiipit na yung mukhang bakla. Di ba? Mga kababayan, naiipit na. Hindi niya na alam kung anong gagawin at kung anong klaseng pagsisinungaling pa. Oh, paano na ito? Putik na yung kalma nga muna. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. O, diba? Pero teka muna, mga kababayan, ako'y nagtataka. Tila bang hindi pa kayo nagla-like, ha? Kaya mga kababayan, si Elijah Pantalya, sabi niya, 361 lang yung nag-like. Malamang yung marami dyan, mga DDS yan. Marami kong fans sa DDS, alam nyo yan. Yung iba, hindi lang ako nakilala, kaya sila nagko-comment dyan. Pero yung karamihan ng mga DDS dyan, nako, kilalang kilala ko niyan. Kaya ito na mga kababayan, pakinggan nyo na to. Putik na yan, Sarah. Ito na. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, pag pinatay ka, may kinausap ka. Kasi may kinausap na akong tao. Sabi ko, pag may nangyari sa akin, eto gawin nyo. Ano yon, Sarah? Ano yon? Kanya, kapag pinatay Ulit, gawin mo, galingan mo. kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Payag ba kayo? Alam nyo mga kababayan, hindi ito ang sagot sa mga tanong ng maraming Pilipino. Ang tanong lang naman, saan mo dinala ang pondo? Bakit, Sarah, yan ang sinasabi mo? Sarah!
Sara, ang pondo ang hinahanap ng maraming Pilipino at sa Kongreso. Bakit ganito ang sagot mo? Hindi namin maintindihan. Di ba? Puta ang sagot, mga kababayan. Sa tanong kung saan mo dinalang pondo, pag namatay ako, paano kung namatay ka ng walang dahilan? Paano kung bigla ka nalang atakihin dyan? Paano kung biglang tumimbuang ka habang ikaw ay sumasama sa pagbabasketball? Diba? Habang nasiko ka ron. Tapos ngayon namatay ka na bago kang ulo mong walang alam. O ano sasabihin mo? Yung mga bobong tagasunod mo, sasabihin, kasalanan ni Pangulo. Kaya ang gawin, patayin si First Lady, si Pangulo at si Speaker, gano'n? Grabe. Ibang klase na si Sara. Oh. Di ba? Music. Oh, music. Oh, ito na. Tuloy. No joke. No joke. Oh, no joke. Putik na yan. Oh. Sara, nasan ka ba? Mukhang nasa madilim ka. Oo. Tingin ko kailangan mo ng kasama. Kasama na magpapaligaya sa iyo para mawala yung lahat ng mga bangungot sa isipan mo. Di ba? Oy, shoutout po sa inyo lahat. Pakiusap lang sa mga hindi pa naman nagla-like dyan. Nagsi-share at nagsusubscribe. Pwede ba? Oo. Ngayon lang. O, tara. Pasok! Ang bilin na ako, ma'am. Naku, binilin pa talaga. Kanino mo binilin? Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ano daw? Grabe yung itsura ni Sara, oh. Ibang klase yung kanyang mga Tingnan nyo itsura. Sara, iba. Ibang-iba ka na. Wait lang. Dito. Hanggang hindi mo mapatay sila. Andali. Ano? Ang hina. Lakasan mo, Boss Mike. Wait lang. Lakasan mo. Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Narinig niyo, mga kababayan? Para daw, oo, doon sa inutusan niya, na kapag ka namatay siya, mga kababayan, pag namatay siya, mga kababayan, eto, wag daw tigilan hanggat hindi napapatay si First Lady, si Pangulo, at si Martin Romualdez. Grabe, mga kababayan, oh. Thank you naman, Madonna, sana all. Biruin nyo yan, yung bilin daw niya. At yung pinagbilinan daw niya ay sinabi, yeah! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, nakakatakot ito at nakakapangamba itong inuugali at inaasal ni Sara. Kasi mga kababayan, dapat ang mauna ay ang pamilya niya. Pero teka muna, ang pamilya ba ni Sara ay nandiyan pa para sa kanya? Kasi ako nagtataka, kung talagang nandiyan pa ang pamilya niya, dapat alam nyo na ang gagawin kay Sara. Di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Oh, ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Kasi, sa totoo lang, di ba? Totoo naman yung sinabi ko na ang dapat na manguna rito para maging concern sa kanyang kalagayan, sa kanyang maaaring pati kalusugan. Maraming ganon. Makikita nyo lang, mga kababayan, akala nyo matinong-matino yan. Itsura lang. Pero kapag nagsalita yan, at yaan ay nagpahayag ng mga masiselang salita, doon nyo na makikita. Sara, may topak ka ba talaga?
Kasi tuwing nasusukol ka, ganyan lagi ang naririnig namin sa iyo, ha? So ngayon, diversion na naman ba ito? Para pag-usapan, hindi yung confidential niya. Ang pag-uusapan na natin ngayon, mga kababayan, ay yung kalusugan niya. Putik na yan, mga kababayan. Hindi ko alam kung mananatili pa rin yung mga DDS na tanga. Sa paniniwala, dito kay Sarah. Di ba, Mama May TV? Sa inyo pong lahat, oo. Shoutout po. Ibang klase na. Mauubusan ka na ng rito, dugo, hindi lang boses, ha? Oo, Rose J, panic mode na. Hindi lang panic mode, nagme-meltdown na. O di kaya talagang totoong may saltik yan. Oh, Sarah, ano na? Bakit ganyan ka? Pwede ba? Pakiano naman. So, alam mo, ma'am, Ano, alam mo? Hindi namin alam. Pagtapat mo na kasi. Ulitin ko lang sa mga bagong dating, eto lang yan. Ulitin ko lang. Alam nyo, mga kababayan, napakasimple lang. Ang hamon ni speaker dito kay Inday, nauubos na yung tauhan mo, hindi nila masagot yung mga tanong ng kongresista sa Quadcom. Bakit hindi na lang ikaw yung dumalo kaysa kung sino-sino pinadadalo mo? Edi kapag ikaw ang dumalo, mas maipapaliwanag mo. Tama, mali! Tama, mali! Ngayon mga kababayan, yung kanyang chief of staff, ayan, nakaisip siguro ng alin, ng paraan. Alam naman nating abogado yan. Nakaisip siguro ng paraan na ang paraan ay magdrama na lang. O hindi naman. O ganito lang yan. Kung totoo namang nasugod yan, sobrang stress niyan. Bakit? Ang hirap kaya ng magtago ng katotohanan. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Napakahirap magtago ng katotohanan, Sarah. Kaya mga kababayan, yung tanong kung saan napunta ang mga pera na nasandamakmak para sana sa mga mahihirap. Yun lang naman, Sarah. Pakisagot na lang nang matapos na. Ang dami nang naaabala. Biruin mo yung kongreso ni-lockdown para sa'yo. Grabe. Kongreso ni-lockdown para kay Sarah. Sarah, special ka ba? Kasi kita mo naman para sa seguridad mo. Para sa seguridad mo. Sarah, ultimo yung kongreso. Abay ni-lockdown, grabe. Our beloved Boss Mike Severa.